What's up mga Ivadgers? Kumusta kayo? Ngayong araw na to, isang napakagandang adventure na naman muli ang ating gagawin. Yes po, tama ang inyong narinig. Dahil pupunta tayo sa ilog para maghanap ng napakaraming ginto. Dahil kagabi po mga Ivadgers, bumaha dito sa aming lugar, as in napakalaking baha. Kaya nga kami ay medyo nabahala kagabi at medyo natakot, pero sa awa ng Diyos ay hindi naman nangyari. Ang nangyari noong 2011 kung saan tinamaan ng bagyong Sendong ang lugar na ito. At na-wipe out ang halos lahat ng bahay dito mga Ivadgers, kasama po yung maliit naming bahay sa na-wipe out. Pero pagkatapos ng dilubyo na yun, ay napakalaking blessing ang dumating para sa mga tao rito. Dahil napuno po ng ginto ang ilog. As in, sobrang daming ginto. At maya-maya ipapaliwanag ko po kung paano nangyayari yun. Well, kumita lang naman ng 19,000 pesos sa loob ng kalahating araw ang isa sa aking mga tito. Imagine mga Ivadgers, 19,000 pesos sa loob ng 6 na araw, meron ka ng 114,000. Kung ganun lagi ang kikitain sa pag-gold panning, itigil na ako sa pag-vlog at gagawin ko ng propesyon ang pag-gold panning. Pero anyway, titignan natin ngayon ang ilog kung marami ba tayong matatagpuan ginto. Kaya let's go for another adventure. Kaya goodbye muna dito sa ating vlogging setup mga Ivadgers. Ayan, makikita nyo dito po ako nagva-vlog. Ayan po yung mga favorite ko na mga libro. At andito pa nga si, yan, siya sa pinaka-paborito ko yung patungkol kay Marcus. So goodbye muna Mike, na talaga namang gamit na gamit. And see you tomorrow. So mga Ivadgers, tingnan nyo muna to. Dalawa-dalawa yung wifi router namin dito. Etong isa ay sa sister ko at eto namang isa ay sa akin. Kung titignan mo mga Ivadger, walang signal talaga, as in wala. Kaya hirap na hirap po ako mag-upload dito at mag-edit kung alam nyo lang. Pero para sa inyo, gagawin natin ang lahat. Eto si Naruto, gustong sumama kung saan kami pupunta. Tara! Huy! Tara! So mga Ivadgers, I think meron pa ring bagyo kasi medyo madilim pa rin ang mga ulap. Pero okay lang yan. Susugurin pa rin natin ang ilog para sa vlog. So mga Ivadgers, kung napansin nyo sa mga nakaraan kong vlog ay hindi ko na sinasama yung mukha ko kasi para maiba naman. Tingin ko mas maganda atay. Please comment down below kung ano ba mas maganda, yung sinasama ko yung mukha ko o yung hindi sa pagpapaliwanag. Kasi marami ang nagre-request na mas maganda daw na isama ko yung mukha ko para mas feel nila yung nasa classroom sila tapos mayroong teacher na nagtuturo. Mayroon namang iba nagsasabi na wag nang isama ang mukha habang nagkukwento o nagnanarrate. Well, please comment down below kung ano ang mas magandang gawin. So mga Ivadgers, nandito na rin tayo sa lugar, ano? At tulad ng sinabi ko nung nakaraan, merong possible talaga na gold loads dito sa lugar na ito kasi every time na bumabaha, dumarami yung mga ginto dahil sa pagbagsak ng mga lupa. Naanod kasi ng ilog mga Ivadgers ang mga lupang ito. Grabing putik muna ating dadaanan, ano? Ito mga Ivadgers, ano? Ang hirap talaga humita ng pera sa panahon ngayon. Kailangan magsikap. Ayan, oh. At yan po yung ilog. At yan mga bundok na pumapaligid sa ilog na ito. So ito yung mga pira-pirasong kahoy na inanod mula sa bukid, oh. Anyway, bukid naman ito, pero tingnan mo, meron pang niyog mga Ivadgers. Libreng niyog dito. Yung mga malalaking kahoy na yan ay inanod rin yan ng baha. So mga Ivadgers, ito na yung portion kung saan makikita natin meron ng bakas ng hukay. Yan po. So, ayun. Siguro ginawa nila ito kanina o kahapon. Yan po. Nabungkal na yung mga bato at yung lupa. Ibig sabihin, dinaanan na ito ng mga nanggiginto o mga nag-gold pan. So, kung makikita po natin dito mga Ivadgers, meron na ngang nag-gold pan dito. Ayan, oh. At makita natin yung ilan sa mga tinipong lupa o mga buhangin. At mayroon po yung laman ng gold. At etong batang ito, yun oh. Yun oh, ang daming margahaw. At tignan natin ang pag-testing ng batang si Ariston. Sa susunod na vlog ay i-feature natin kung paano siya nag-gold panning dito.
Bata pa ito pero madiskarte na. Oh, makikita natin kung may ginto ba o wala. So ayun mga i-badgers, tingnan na niya. Hindi ko alam kung nakikita niyo mga i-badgers, pero marami. Liliit. So ayun mga i-badgers, kinukuha niya dito yung naipon niyang mga buhangin. Tapos dadalhin niya ito doon sa kanyang tinatawag na ang mga lupa na ito ay hindi galing mismo dito mga i-badgers. Galing ito dito sa taas o dito sa pangpang. Etong pangpang na yan ang tinutukoy ko. So, let's go!
Sa mga badgers, meron kaso isang piraso lamang oh. Ayun oh. So kakaunti. Ito lang at dalawang piraso pala. Napakakonti po nun. Maghanap pa tayo ng iba na mas marami. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag bumaha marami. Medyo puro lupa lang yung nakuha na nating sample. Doon tayo banda. So mga Evadgers, kung makikita natin, napakaganda ng lupa oh, na itong ganitong itsura, masisigurado ko sa inyo, meron tong gold mga Evadgers. Lagyan na natin dyan. Ang ganda po. Siguradong sigurado to. Isa sa mga senyales na marami ang iyong gino-gold pan at yung kinuhanan mong lugar ay maraming ginto, makikita mo na agad, hindi ka pa tapos, may nakita ka na agad na ginto. Ayun oh. May nakita akong isang gold flake dito mga Evadgers. Sa gilid. Hindi ko alam kung paano siya kumapit dyan. Baka may kumapit na ginto. Wala naman. So, tapon na natin. So, napakahirap po ng ganitong trabaho, ano? Kasi ang sakit sa baywang at masakit dito. As in. Lalo na pag maghapon mo itong ginagawa. Hindi po basta-basta yung trabaho na ito. Kahit nakikita ka ng pera dito, nakakapagod rin. Well, anyway, lahat naman ng trabaho ay nakakapagod. Pero pag may tiyaga, may nilaga. Pero baguhin na natin yung quotation na yan. Pag may tiyaga, may adobo. Kung ano yung paborito mong ulam. So, itong spot na pinag-gold paningan ko, itong tubig na ito, this is not a good spot dahil mayroong waves. Makikita nyo, mayroong waves na pumupunta rito. Malaking istorbo yan sa pag-gold panning.
mas maganda na malinaw ang tubig para mas madali yung pag-gold pan. So ito yung nakuha natin ngayon mga Evacher. Kung makikita nyo, meron pong malaki. So mga Evachers, kung nakita nyo, ang laki po may mga malalaki tayong nakita. At doon po yung nakuha natin sa spot na yun. So marami pang spot dito, yan yung pinaghukayan ko. So, na-observe ko na pag mayroong mga malalaking bato doon sa pinagkuhanan mong lugar, possible na mayroon ring mga malalaking gold flakes. Kaya dyan sa mga malalaking bato na yan, ang daming malalaking gold flakes dyan. Nakita nyo naman yung tinesting natin na medyo hindi pangkaraniwan at mas malaki. So, ito guys, yung nakuha nila, ang dami Ayan sobrang daming ginto. Grabe. So ayun, sila ang nakakuha niyan, sila Auntie Bibing. So makikita nyo guys yung machine na yan, tinatawag ko yung machine. Papaliwanag ko on the next vlog kung paano yan ginagamit. Kaya ang dami nilang nakuha ay because of that strategy or technique in gold panning. Well, ginagamit tayo rin yan ng mga Amerikano, pero in the next vlog ay isa-isahin ko kung paano talaga siya ginagamit. Napaka-misteryoso ng batong to. Nakita ko lang habang tayo ay nasa daan. So, biyak-biyakin natin, baka may makita tayong dito, Baka lang malay natin. May biglang kumislap dito. Ang itigas. So, hindi ko alam kung anong uri ng bato to, pero please comment down below, Evacher, kung alam mo kung anong klaseng bato tong natagpuan natin. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, pati gold panning, patuloy lang na tumutok dito. Ako po sa Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!